ng katotohanan. Kaya yung kaligtasan po, dapat po nasa katotohanan po. Dapat po yung aral po ayon po sa salita po ng Diyos. Yun po yung ibig po ng Diyos. Kaya meron po nangangaral, nagpapahay po na salita po ng Diyos. Kapagkat ayaw nga po na mapahamak ng Diyos yung tao. Ang nais niya po ay ang lahat, kung maaari ang lahat ng tayo maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya, amen po, Brother Orly. Amen. So, yun nga po mga kapatid, tunay nga po na tayo ay pinangaralan ng Ebanghelyo, isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Simulan po natin mga kapatid. May babasahin lang po ako sa inyo na po. Dito po sa Aklat ng Gawa sa 4:12, basahin po natin ang nakasulat patungkol po sa paano ba tayo magtamo ng kaligtasan. Nagaya nga ng maraming ipinangangaral ng iba na only faith in God. Di na raw kailangan ng good works, di na raw kailangan ng gawa, basta ang mahalaga ay sumampalataya. Marami po kasi nangangaral ng mga kung ano-anong ebanghelyo. Kaya tayo po ay pinangaralan na ang sabi rito sa 4 talatang 12 ng Gawa, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ayan po ang ating pasimula kung paanong talata na ating binasa, na wala pong ibang pangalan na ibinigay sa mga tao sa silong ng langit upang nasya nating ikaligtas. Wala pong ibang pangalan, kundi yan po ay ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kasi yan po ang nakasulat mga kapatid, na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Kristo. Basahin ko na rin po para atin na lang pong dugtungan mamaya sa ating mga patuloy pang pag-aaral. Basahin po natin ang Roma 10 talatang 17. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Kristo o sa salita ni Kristo. So, ang pananampalataya po ay nanggagaling sa salita o sa pakikinig. Saan po tayo makikinig? Sa salita po ng ating Panginoong Kristo. So, ang pananampalataya sa pakikinig nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa salita ni Kristo. So, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na siya nating ikaligtas, kundi ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Ano po yung ating pagsampalataya kay Kristo? Sa pamagitan po sa pakikinig ng kanyang salita. Kaya tayo po ay maingat sa pakikinig. Kasi sabi po ng Apostol Pablo, yung mga nangangaral na ibang ebanghelyo ay mga takwil. So mayroon pong aral na hindi galing kay Kristo. Kaya pagka kayo sumampalataya sa salita o sa aral na hindi kay Kristo, hindi po tunay na Kristo ang tinanggap natin. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Kristo. So, ito po ang aking mga kapatid, si Brother Gerald at si Brother Ray. At magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kayo po mga kapatid,
Yun nga po, yun ang po yung malinaw na ang ating Paiso Kristo po ay isinugo po ng Diyos upang ang sinong pong sumampalataya sa Kanya ay magpapahamak kung pinagkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito nga po sa nasa po ng ating kapatid sa Roma, Kabanatang 10, dito sa talatang 13, patuloy po, ang tabi po rito, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Ano po, may tatawagan. Ayun sa aklat po na magawa, Kabanatang 4 sa talatang 12, na walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay na sukat natin kaligtas, kundi sa pangalan ng ating Paiso Kristo. Diyan po itinutukoy po yung pangalan. Kung kanino, sino yung sasampalatayanan mo, sino yung kanino katatawag. Ano po. Dito po ang sabi, sapagkat ang lahat po ito na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano nga sila magsisitawag? Doon sa hindi nila sinampalatayanan. Ano po? Pag may pananampalataya, pag tumatawag ka, dapat may sinampalatayanan mo yung tinatawagan mo. Ang ating Paiso Kristo. Diba po? Sabi po rito, paano sila magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano sila magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila mga kikinig ng walang tagapangaral? Kaya kailangan may mapakinggan po yung tao na ipinapangaral po ng ating Paiso Kristo. Ano po? Ang ipinapangaral po ng ating Paiso Kristo, ano po, iba na ipinapangaral eh. Ano po? Iba na po yung tinatanggap po nila. Iba na po yung sinasampalatayanan po nila eh. Dapat ang ipinapangaral po ng tao, ng mga ngaral, ang ating Paiso Kristo, sapagkat nasa Kanya po yung kaligtasan. Ano po? Ang sino pong sasampalataya sa Kanya, sino yung tatawag sa ating Paiso Kristo, ang sabi po ay maliligtas. Ano po? Andun po yung kaligtasan. Kaya malinaw po yung sa gawa. Ano po? May binabanggit pong pangalan doon. Kaya, amen po, Brother Odi. Kanya po. Amen, Brad. Brother, pwede po bang tungkol po sa once saved, always saved? Ano po bang masasabi niyo po doon, Brad? Once saved, always saved. Sino pong ikaw? Ako po ba? Opo, Brother Rolly. Sige po. Patungkol sa once saved, always saved, ano po? Sabi nila, by faith alone. Hindi na raw kailangan ng gawa. Once na ikaw daw ay sumampalataya, ikaw daw ay ligtas na forever. Ano po? Eh siguro po, kung kagaya nga po nung isang nakapako sa cross na hindi na niya kailangan gumawa kasi nakapako na siya. Pero may ginawa po siya dun eh. Ano po yung ginawa niya? Sumampalataya siya. Tapos sabi nung isang, may mga pastor na ito, mga baptist na namimiluso po na, yun daw bang nakapako sa krus? Sinabihan daw ba ng Panginoon Kristo nung sabihan niya na, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian? Sana daw, sinabi daw muna doon ng Panginoon Kristo, bumaba ka muna din sa krus, gumawa ka muna ng mabuti. Di po ba? Yan po yung pamimiluso po, ano po? Ang inutusan po kasi dyan, na tayo ay sumampalataya at may gawa, ano po? Sino po yun? Hindi tayo po na may kakayanang gumawa. Di po ba? Kasi yan po yung nakasulat dito sa Galacia, ano po? May nakasulat po rito na tingnan sandali po. Dito po sa Pilipos po, Pilipos 2:12, ano po? Nakalagay dito, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig.
May gagawain po ba? Sabi may gawain daw po eh. Ipagpatuloy natin ang gawain ng ating pagkaligtas. Opo. So, balinto na po yan sa salitang sinabi na hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti. Bakit po? Eh sabi rito, ipagpatuloy. Lubusin ninyo. May lulubusin tayo eh. Kailangan lubusin ang gawa ng ano? Ng pananampalataya ng ating sariling pagkaligtas. So yung pagkaligtas natin, may patuloy na gawa. Ano po ba yung gawa, mga kapatid? Nasabi nila, ang ginamit po nila kasing talata dyan yung sa Epeso. Ano po? Epeso po ba yun? Ang sabi nila, na tayo ay naligtas, ito'y hindi sa ating sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Tama po. Kasi wala naman po talaga tayong ginawa eh. Di po ba? Sa lumang tipan kasi, para ariing ganap ka ng Diyos, may gagawin ka. Anong gawa yun? Sabi nga sa Galacia rin, sabi doon, na yun ay ginagawa nila na walang pananampalataya. Ano po yun? Ay yung kautusan. Di po ba? Tayo kasi ngayon ay nasa biyaya. Ano po? Hindi tayo sakop ng kautusan. Yun po ang ibig sabihin ng ni Apostol Pablo eh. Na ano ba yung gawa na hindi natin ginawa? Na hindi natin kailangan gawin upang maligtas? Yun pong gawa sa lumang tipan na ginagawa ng mga Israelita. Ano po? Nakalagay po yan sa Galacia. Na ang ating gawa ay ang pananampalataya. Hindi kagaya nung sa kautusan upang magtamo ng kaligtasan. Basahin nga po natin yung Epeso, mga kapatid. Ano po? Dito po sa Epeso, yung madalas, masarap yung parang paborito nilang gamitin na talata. Ano po? Ito kasi yung paborito nilang ano eh. Paborito nilang gamitin yung sa Epeso, ano po? Dos ba ito? Dos. Ito sa 2:8, ano po? Ito yung paborito po nilang gamitin, ano po? Totoo po ba na ang kaligtasan ay matatamo by faith alone? Hindi mo na kailangan ng gawa. Pag binasa po natin ito, yung binabasa nila, basahin po natin, ano po? Hindi po totoo na walang gawa rito. Hindi po ba? Opo. Basahin natin. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan andun po yung sa pamamagitan, sapagkat sa biyaya. Ayan, ayun po yung pagkaligtas. Oh. Kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ito po ang tanong. Nung tayo po ba ay nung tinubos ni Kristo, may ginawa po ba tayo para maligtas? Wala po tayo sa ating sarili. Ano po? Ang gagawin natin ay ang pagsampalataya. Kanino? Kay Kristo. Ang biyaya na ito, ang sabi, ito'y pagkaligtas natin. Ano po yun? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ituloy po natin. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ano po? Sapagkat ito nasabi nila hindi raw dahil sa gawa. Hindi po yung gawa na yung ginagawa ng tao. Ibig sabihin, pag hindi sa kailangang gawa. Pag ikaw ba'y pumatay na tao, kung may ginawa po ba kayo? Wala. Halimbawa po, yung mga mamamatay tao, pumatay, may ginawa po ba siya? Wala. Meron. Meron. Ay, yung hindi pumatay, may ginawa rin po ba? Wala. Wala. Meron. Hindi tayo pumatay, ibig sabihin may ginawa tayo sa buhay. Ano yun? Mabuting gawa. Ano yun? Hindi tayo gumawa ng masama. Pag hindi ka gumawa ng masama, may ginawa ka pa rin. Ano yun? Mabuting gawa. Di ba ba? So, ituloy po natin, ano po? Dito sa talatang G, baliktad yung sabi nila. Sabi nila, wala raw tayong kailangang gawin. Ang mahalaga, tayo sumampalataya. Baliktad po Bakit? Sa talatang G, basahin po natin. Ano po? Sapagkat tayo'y kanyang gawa. Ayan na nilalang kay Kristo Jesus para
sa mabubuting gawa. Ayun, may gagawin tayo eh. Di po ba? Sabi rito sa Jis, meron tayong gagawin. Ano po yun? Mabubuting gawa. Pagkawang gawa, paglimos, pagbibigay ng yung pagbibigay lugod sa Diyos. Gawa po yan eh. Di po ba? Habang ikaw may ginagawa sa araw-araw na nakakalugod sa Diyos, gawa po yan na mabuti. Ano po mga kapatid? Ano po yun? Tayo pala ay nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa na ano? Na mga inihanda na ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Hindi po totoong walang gawa mga kapatid. Meron eh. May itinalaga sa atin. Ano po yung gawa na itinalaga sa atin? Mabuting gawa. Di po ba? Minsan may nakarap po kami, pastor, kasi na sabi ng pinipiloso po kami na bakit daw yung nakapako sa krus? Nung sinabi niya na sumampalataya siya kay Kristo, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Dapat daw sinagot ng Panginoon sa Kristo, teka, bumaba ka muna dyan sa krus, gumawa ka muna ng mabuti para maligtas ka. May ginawa po yung tao eh. Ano po yun? Sumampalataya siya. Yun po yun, gawa po yun. Ano po yung ginawa niya? Ibig sabihin ba, hindi gawa yung pananampalataya? Gawa po yun. Kasi ibig sabihin, mayroong nagawa sa kanyang buhay. Ano yun? Yung pananampalataya niya. Gawa po ng Diyos ang pananampalataya, mga kapatid. Kasi ang Panginoon Kristo, siya yung nagbuwis ng kanyang buhay. Siya yung gumawa. Ano pong gagawin natin? Sumampalataya. Ano po yung pananampalataya? Gawa ng Diyos. Siya yung dahilan upang tayo maligtas. Di po ba? Kaya gagawin natin, sumampalataya. Di po ba? Kaya meron tayong ginagawang mabuti. Sige po. Brother Ray, ano pong masasabi niyo po doon? But yung Mas sa topic. pagdating po kasi dyan sa one save always, ang masasabi ko lang po dyan, Brad, yung kaligtasan hindi po nawawala, pero ikaw ang aayaw. Yung tao po yung aayaw, ikaw. Doon sa Hebreo po yun eh. Yung bumabalik doon sa kapamakan. Yung salvation po hindi mawawala yan. Nandyan lang yan. Ang tao po yung aayaw. Ikaw, mismo yung tao. Siya yung aayaw. Tatalikod siya. Na po. Tapos babalik na naman siya sa dati niyang ginagawang pangsaglitan. Pero yung kaligtasan, hindi nawawala po yun. Yung tao po yung siya po yung parang lalayo. Ano po. Kaya one save always save po. Kasi po malawak po yan. Hindi natin alam kung ano. Kahit po sila, iba-iba rin po yung nila dyan eh. Paliwanag po nila dyan eh. Kaya ang sabi po doon, magtitis hanggang sa wakas, kaya maliligtas. Meron pong gawa rin eh. Anong gawin mo? Magtitis ka hanggang sa wakas. Di ba po lumamig yung pag-ibig? Ano ba yung pag-ibig? Yung pagsunod ka sa utos ng Diyos. Ano ba yung pagsunod sa utos ng Diyos? Gumawa ka ng mabuti. Ayun lang po yun eh. Ganun lang po simple yun. Makatandaan niyo po, Brad, yung salvation hindi nawawala. Yung tao po yung aayaw. Tayo. Kagaya natin, yung mga kasama po tayo dati, matagal na, bumalik po sila sa dati. Nanghihinanan, nang lamig na, umayaw na, bumalik na po sa dati po silang buhay na pangkaligtasan. Pero yung kaligtasan, kung babalik sila, pwede pa eh. Kasi habang may buhay, may pag-asa. Pwede pa sila magsisip pag bumalik eh. Andiyan po yung salvation, hindi nawawala yun. Ano po? Kaya yun lang po yung masasabi ko po, malawak po yan. Ano po? Hindi po natin alam kung sino po yung magiging kausap po dyan, kung ano po yung sasabihin niya, kung ano ba yung talatang o kabanatang bibigkasin niya dyan. Di ba po? May kanya-kanya po kasi man yun. Pero ang pinakamaganda po dyan, pinakamalagay po dyan, Brad, hindi po nawawala yung kaligtasan. Yan ang pakatunay. Yung tao po, tayo po, kagaya ko po, pag umayaw ako umayaw. Pero yung kaligtasan nandiyan pa. Kung bumalik ako, magbagot, magpiti ako. Di andyan yung salvation, di ba po magpapatuloy ka sa tama. Ganun lang po yun. Kaya God bless. Amen. Amen po. Brother. Amen, Brad. Brad, di ba, halimbawa,
ngayon nakikinig po ako. May mga nakikinig na kapatid natin o yung mga gustong yung nananampalataya sa salita ng Diyos pero gusto magpabautismo. Paano yun? Importante ba talaga yung bautismo sa tao para maligtas sila? Ano po ba masasabi natin doon sa Ebanghelyo ng Diyos patungkol sa bautismo po? Brother Orly po. Sige po. Patungkol po dyan mga kapatid sa sa bautismo, ano po? Napakahalaga po ng bautismo. Kasi yan po ay iniutos ng Panginoon Kristo na gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, ang Ebanghelyo po kasi o ang pagpapabautismo ay tanda po yan ng pananampalataya. Basahin po natin sa Marcos, Kapitulo 16, talatang 15. Ano po? Tanda po kasi ng pananampalataya ang pagpapabautismo eh. Kapag sumampalataya ka, magpabautismo ka. Ano po yun? Basahin po natin mamaya ano po yan. Dito po muna tayo sa Marcos. Sa Kapitulo 16, talatang 15. Ano po? Sabi rito, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, mahalaga po yung pagpapabautismo. Bakit po? Kasi po, yun po yung tanda ng pananampalataya Di po ba? Kapag ang tao ay nakarinig ng Ebanghelyo, ano po? Nakarinig ng Ebanghelyo, sumampalataya, ang kasunod po nun ay ang pagsunod. Saan? Sa utos. Na para maging alagad ka, magpabautismo ka. Di po ba? Yun po yung nakalagay sa Mateo na gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun po yung nakasulat sa Mateo 28, ano po? 28, talatang 19 hanggang 20. Ano po? Ngayon po, ano po ba yung bautismo? Halimbawa, ikay sumampalataya. Ang sabi rito ng Panginoon Kristo, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Nandun po yung kaligtasan Saan? Una sa pananampalataya. At ang kasunod yung pagsunod. Paano? Magpabautismo. Ano po? Bakit? Ano po ba yung bautismo? Basahin po natin yung Roma. Ano po? Sa 6. May nakasulat po rito Sa Kapitulo 6 ng Roma. Sa Kapitulo 3, talatang 4. Ano po? Basahin po natin mga kapatid. Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Ayun po. Ang layunin po pala, sumampalataya, nagpabautismo. Yung pagpabautismo pala po ay paghiling, ano po, ng pamamagitan ng kung paano si Kristo ay namatay. Ay namatay din tayo nakalakip niya. Na ano yun? Na upang tayo may panibagong buhay. Lalakad sa panibagong buhay. Ano po? Kasi yung pong bautismo pala, yun po yung paghiling ng mabuting budhi. Ano po? At paglakad sa panibagong buhay. So, okay na po ba, Brad? Opo, Brad. Amen, Brad. God bless po. Brother Ray, yung tungkol po sa baptismo, halimbawa po, matagal na po akong nag-church na Christian, pero marami na po nagbautismo sa akin, maraming church na nagbautismo, mga 5 na. Paano po ba yan, Brad? Okay na po ba yun? Okay na po ba yun sa
Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, na tanggapin yung bautismo ko galing sa ibang church. Ano po ba masasabi niyo, Brother Ray? Kasi po brad, yung bautismo, isa lang po, isang beses lang yan. Ngayon, Opo, brad. sino yung babautismo? Kasi sa Mateo po malinaw po brad, Mateo 28, talatang 11 patuloy. Sabi po rito, dahil dito'y magsiyao nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga balita na inyong bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang inuutosan po yung mga alagad po sila. Po, umayo sila. Tapos, naituro nyo sa kanila. Yung mga alagad, binautismuhan nila yung naging alagad. Tapos, may gagawin mga alagad. Ituturo sa kanila, ano yung tuturo? Ganapin ang alin, ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Binautismuhan, tapos tuturuan. Ano yung tuturo? Ganapin. Ano yung gaganapin? Yung lahat ng inutos ng ating Jesucristo. Ano po? Pakatandaan niyo po yung babautismo po, tunay na alagad. Ano po? Tunay na alagad po, ano? Na ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Narito ako'y sumasayin palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Ang malaga po dyan, Brad, yung tunay na alagad ang babautismo. Hindi pwedeng maraming bautismo ang kailangan. Hindi po gano'n. Pag nabautismo ka, dapat bumautismo kayo, tunay na alagad. Ano po? Yung sinasabing nananahan sa aral. Ano po? Kasi sabi, ituro nyo sa kanila. Na alin? Naganapin. Yung alin? Yung lahat ng mga bagay na yun yung mga alagad. Magpapatuloy po sila at tinuturuan sila. Ano po? Kaya mahirap po yung kagaya nga, sabi nga ni Father Orrin, meron po siya nilalapit sa akin na babautismo. Sabi ko, teka muna po ba? Kasi ayoko pong yung para ba ako nagmamadali. Ano po? Sabi ko, Brother Orrin, teka muna po. Si Brother Orrin, yan, harap natin. Meron po siya po. Meron po, pagpabautismo. Sabi ko sa akin sabi ko, teka muna po. Kasi hindi ko pa paano gagawin natin, di ba po? Paano tayo magagawa ng gano'n. Kaya yan po, Brad, yung bautismo po, mahalaga po yan. Kasi hindi pwedeng walang bautismo. Kaya pa sa Kristo po, pinagpabautismo. Di ba? Halimbawa po siya. Naging halimbawa po siya. Ginawa niya, tapos ikaw hindi ka magpapabautismo. Ang binabautismo po yung sasampalataya. Hindi po kasama yung bata yan. Yung mga bata po hindi kasama. Ano po, kailangan sumampalataya. Ano po, kaya God bless po, amen po, Brother. God bless po. God bless po sa inyo pong lahat na sa nakinig ngayong araw po ngayon. Salamat sa Diyos. Kung meron po kayong tanong o suggestion po, sana po message nyo lang po kami po. Kasama po namin to si Brother Ray Banikid at saka si Brother Orly po ang ating kasama kapatid sa pananampalataya po na magpapaliwanag po sa ating sa biyaya ng Diyos, ng Ebanghelyo ng Diyos. Amen po. Amen. Brother Ray. Opo, yan napakalaga nga po yun na dapat po na sabi nga suriin mo. Utos po yung pagsusuri. Suriin natin. Sabi, subukin nyo ang lahat ng mga bagay, ingatan nyo yung mabuti. So, subukan mo. Suriin mo lahat. Tapos, pag nakita mo yung mabuti, doon ka na, manatili ka na doon. Basta yung tinutukoy na mabuti, doon sa aral po. Yung aral po namin, yung utos po. Mabuti po yun. Kaya salamat sa Panginoon na may tulungan po tayo sa bayan po ng Panginoon. Amen. At yung iba po na mga makapakikinig po, makikinig po, makapapakinig po, naway tayo po ay mapag-aralan po natin na atin po masulit. Alamin po natin na naway magkaisa po. Ang pagkakaisa po dun po sa aral po ng Diyos ang pagkakaisa po. Kaya salamat sa Panginoon naway gabayan po tayo, tulungan po tayo. God bless po. Amen po. Okay, amen. Sige po, brother.
Yun nga po mga kapatid, mga minamahal, ako po si Brother Rolly, patuloy pong naghihikayat sa bawat isa na tayo po ay patuloy na magsuri at patuloy na makinig ng mga aral upang ating pong mapag-alaman yung katotohanan po. Sapagat marami po ngayon lumalaganap na pangangaral, ngunit marami pong mga kung ano-anong mga sinasabi, aral na hindi naman ayon sa katotohanan, hindi naman nakasulat ay sinasabi, pinangangaral nila, po. Kasi yan po ipaalala sa atin dito po sa ikalawang Juan, po, na ang sabi, ang sino mang nagpapatuloy sa Juan 9, po, talatang 9, ikalawang Juan 9, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. So, suriin po natin yung ating mga kinagis ng relihiyon, kinagis ng sekta, kung saan tayo doon tayo pinanganak. Suriin po natin mga kapatid. Sapagkat, ang sabi, yung mga hindi nananahan sa aral, hindi po yan tinatahanan ng Diyos. So, ano po ang kaligtasan meron doon? Wala pong kaligtasan sa may mga maling aral. Kasi, wala po doon ang Diyos. Hindi tinatahanan ng Diyos. Ano po? Kaya nga ngayon sinasabi sa bautismo, pati po yung bautismo, isa lang po Ano po yung bautismo na yon? Marami po kasi nagbabautismo. Ang tanong, karapat-dapat po ba sila? Sila po ba'y alagad ng Panginoon Kristo? Kagaya nga po ng sinasabi natin kapatid kanina na yung inutusan na magbautismo, yung magtuturo ng lahat ng itinuro ng Panginoon Kristo. Sila po yung inutusan na magbautismo at gumawa ng mga alagad ng Panginoon Kristo. Sila po yun. Sino po yun? Yung mga nagtuturo ng lahat ng mga bagay na iniutos ng Panginoon Kristo. So muli po mga kapatid, yun po ang ating napakinggan sa gabing ito. Naway magpatuloy itong ating gawain na kami po ay alipin ng Panginoon. Kami po ay member ng CJCLS, Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, The Servant. Kami po yung mga alipin ng Panginoon. Si Brother Ray, Brother Gerald, at ako po si Brother Rolly, Brother Gerald. God bless po. Opo, God bless po sa inyong lahat. Amen. Okay po.